Hindi na naman ako sinipot. Parang kumakatok sa ere, tawag ko di sinagot. Biyahe ko galing Rizal papunta dito sa Cubao. Hindi ko masabi kung dumating tapos lumisan ba siya o naligaw. Pero sana man lang nasabihan ako. Nagpaalam sa tagu-taguan bago umayaw. Kasi para akong taya na naghahabol sa walaan. Kaya lang, nakita niya ata tayo. Baba mo muna, lumalapit siya. May ano yan? Binibidyoan mo ba ako? Ay, Binibidyoan mo ba ako? hindi po. Masama yung ginagawa nyo ha, walang permisyo ko yan. Alam ba masama yung ginagawa? Papatawag ko kayo sa police. Wag naman po. Wag po. Itigil yan, itigil yan Ano po? pagbibidyong yan. Hindi po, ano kasi, Binibidyoan nyo ako, We're- nakatutok we're- sa akin yung camera oh. we're street photographers po kasi gusto po sa namin makunan yung fit check nyo. Di ba? No, field check lang po. Ganun ba? Hindi nyo sinabi agad. Ay, set up lang po namin. Papupunin mo ako. Sige po, saan po galing yung damit nyo? Top from Ukay, pants from Ukay. Okay na po yan. Okay na po. Cut na po. Thank you po. Apo. Ay, Okay na po. okay na po yun. Tapos na po. Hindi, picturean nyo ako. Ano ba naman? Ano gawin natin? Wala naman na siya eh. Takbo tayo. Sige. 1, 2. Wait lang. Hingal ako. Yung appendix ko. Andiyan pa ba siya? Layo naman na tayo eh. Tingnan natin. Ano na nga yan? Hi guys, this is me Carlos. Since ayaw kukuhaan ng pictures ng mga fans ko, itutur ko na lang kayo around Cubao, ang ukay-ukay capital of Manila. Magandang araw sa inyong lahat. My name is Carlo and I am your guide around the street, street, and art culture of Cubao. Ako naman si Chizzy, ang inyong visibly Gen Z representative, tambay sa Ukayan, bestie for this vlog. Bali, ang itinerary natin ngayon is to visit, discover, and explore multiple ukay-ukay stores here in Cubao. And experience first-hand thrift life ng mga dumadayo pa galing sa malalayo para sa cheap find. Lalakarin lang ba natin? Di ba tayo mag-jeep? Oo, te, maglalakad lang tayo, wala tayong budget. Ano na nga? Harapan pa. Ano ba? Ano ba meron dun sa akin? Sis, can I say something? Go, sure. Something! Speaking of jeepneys, alam niyo ba na kapag sa Cubao, hindi kayo maliligaw. Kasi lahat ng ruta dito, meron ang Cubao. So, bakit yung pag-uukay-ukay sa Pilipinas yung napili nyo i-cover? Kaya namin ito pinili kasi mas malapit sa puso namin to. Ang kapwa na mahilig mag-ukay, malapit sa ukayan, talagang ito yung napili namin topic. True. Naging shopping norm na rin kasi sa mga kabataan, lalo na in the recent years. Curious kami kung ano bang origin niya, kung bakit ba siya sikat sa Pilipinas, at kung gano'n na siya katagal. So, ano na yung mga nalaman nyo from your initial research? So habang nag-research kami, we found out ang pag-uukay-ukay pala at ang ukay-ukay ay nagsimula sa Baguio noong 1980s. And yung main reason why it emerged in the first place is to aid yung mga nasalanta ng mga bagyo. What happens is globally, nagkakaroon ng shipments of second-hand clothes para sa mga victims ng calamities or yung mga refugees from other countries. Bali, yung word na ukay-ukay comes from the Visayan word. Ang ibig sabihin nito is yung pangangalukay ng mga nasalanta ng bagyo or calamities sa tumpok at bulto-bulto na damit na galing sa ibang bansa. Meron pang isang term eh. Segunda mano. SM for short. Perfect! Pinasosya lang ukay, SM. Parang galing lang sa mall. Hindi na rin nalalayo, no? Kasi kalauna nang dumami na mga ukayan sa iba't ibang parte ng Pilipinas, ang mga pakainan ng mga mamimili ay humanap ng like new or good quality products na ang presyo ay pangmasa pa rin. Grabe! Nag-evolve talaga ang thrifting sa Pilipinas in a span of 50 years na kasama sa daily life ng mga Pilipino. At alam mo, te, napakarami mo na rin sinabi. Sobrang dami mong sinabi, hindi natin namamalayan. Nandito na pala tayo sa first stop shop natin. We welcome you all to Dress Up Thrift Fashion Ukay Dito sa Cubao. Tara!
Ano pa hinihintay nyo? Maghanap na kayo. Hey! Pa! Tanis! I-check! Pagod. Kaya nga, enjoy ka nga eh. Kamusta yung pag-ukay-ukay? Challenging, masaya, pero at the same time, grabe, nakakapagod siya. Kami kasi, unlike the first two hosts kanina, hindi kami ganun kalaking fan ng ukayan. So, haters kayo ng trip? Uy, hindi naman. Nag-uukay nga kami. Nasa ukayan dito. True. Hindi naman kasi natin matatanggi, di ba, na may mga flaws pa rin sa ukayan pag nag-uukay-ukay tayo. Hindi ganun kadali maghalo-halukay tapos magpupush ka ng mga hangin. Oo. Legal ba yung pagpapatakbo sa mga ukayan? Yun nga Hindi. Since 1966, even before the first wave of ukay-ukay, ipinagbabawal yung pag-ship ng mga second-hand textiles para ibenta sa mga mamimili. Ayun, yung sinasabi nga lang rason dito is, quote-unquote, safeguard the health of the people and maintain the dignity of the nation. Parang ang layo naman sa dignity. Kahit nga kahit hindi siya backed up ng research, wala pa ring bill na ipapapasa to allow yung safe importation ng mga clothing dito sa Pilipinas. Alam mo, ang kailangan nilang gawin is to amend yung batas na in the first place, ineffective naman yung implementation. From an explanatory note ng House Bill 4055 nung 14th Congress, isinaad dito na yung government, they could earn an estimated amount of 700 million pesos para lang sa mga taxes kung magpapasa sila ng mga batas na nagre-regulate and nagmamanage ng mga ukay-ukay industry instead of banning the importations na nangyayari dito. Yes, it will also generate more jobs din para sa mga possible na gusto magtrabaho sa industry na ito. Nabanggit po sa amin dito na iba nagbabantay na matagal na raw po kayo dito. Gano'n na po kayo katagal nagkatrabaho dito? Siguro mga 5 years po. Gano'n na po ba katagal itong okay na? Alam ko mahigit isang dekada na po to. Oo. Ito po ba yung isa sa mga pinakamatagal na dito sa Cubao? Yun ang sabi. Paano po ba kayo na-hire dito sa Oken? True kasamahan ko. Tulad lang din po sa kanila, yung mga kasamahan. Yung nga po yung lumalabas na nangyayari talaga. Pasahod po ninyo, kamusta po? Okay naman. May benefits po ba kayo dito? Sige. Yun lang naman po. Thank you po. Thank you po talaga.